Yes, good morning mga kapatid. Good morning, good morning. Blessed morning everyone. Good morning. Magandang umaga po sa lahat, no? Magandang umaga sa Panginoong Diyos na buhay at sa mga kapatiran sa online. Magandang umaga rin po sa lahat. Naway itong araw na to ay ituon natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Sa buhay natin ay talagang nandito yung mga sa buhay natin dito sa lupa, talagang nandito yung mga pagsubok natin, nandito yung mga hindi natin naasahan na mga pangyayari. Pero ang sabi ng Panginoon, pumukus lang tayo sa Kanya. No? Dito sa Mateo 14:27 to 30, sabi ng nandito sila sa isang dagat, no? Sabi niya sa Panginoon, nagsalita sa kanila si Jesus, nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob at ako nga, huwag kayong mga takot. 28, sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. 29, sinabi niya, halika, lumusod ka sa Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Darapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malubog at sumigaw na nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. Ang dito, no? Sa buhay natin, marami talaga tayong mga hindi inaasahan. Ngayon, kung hindi tayo nakapokus sa Panginoon, katulad na ating mga pinag-aaralan, hindi tayo pupokus sa Panginoon, wala rin ibang lalap. Kung lulingon tayo sa ating mga mali, mga pangyayari, hindi tayo makakalakad ngayon, hindi tayo makakausad, kundi babalik at babalik, dadapa at dadapa. At ang kagandahan nito, hindi ko maano na magandahan kasi bawat pagkakamali natin, wala rin natin malalapitan kundi ang Panginoon. Ang Panginoon pa rin ang lalapitan natin. Kaya mga kapatid, ko lang din dito sa verse na to na 30, kahit na pala ano talagang pagsubok ng ating mabuhay, lumakad lang tayo at tumingin lang sa Panginoon. Kasi dito nga, lumingon kasi si Pedro dito sa hangin, natakot siya. Na yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, hindi tayo makakaranas ng ganitong pagsasama-sama uli tuwing Biyernes kung tayo ay palaging nakatingin sa ating mga pagkakamali o sa ating mga pagsubok na dumarating. Kaya dapat nakapokus talaga. Dahil linya po sa Panginoong Diyos na ginamit ng mga kapatiran at ito ay aking nalaman. Ginamit kayo ng ino na ako ay nalaman ko ang salita na ito. Nagpokus ka lang sa Panginoon, huwag sa mga tao. Kaya hanggang ngayon nandirito tayo dahil yun ang nais ng Panginoon, pumukus tayo. Amen po? Muli po, tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. At ang ating puso ay linisin natin at ituon natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Pumukus tayo sa Panginoon sa ating mga panalangin. Lahat ng ating mga hilingin o ating nais sa panalangin sa ating mga buhay, ating po itong ipulong o sa Panginoon sa ating galing sa ating mga puso. Amen po, tayo po ay mag-umpisa sa ating mga panalangin. Ama na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Ama, maraming salamat simula kagabi hanggang ngayon, Panginoon. Nandyan ang iyong pagmamahal at ang iyong presensya, Panginoon. Pagbabantay mo sa amin, sa iyong pagtulog sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ama, nagpapasalamat kami dahil sa aming pagising, kayo po ang aming nasa isipan. Kayo po ang aming naramdaman na makapunta, na makapagsamba, na magpagsama-sama, na pagpurihin ka, Panginoon. Pagpurihan ka, Panginoon. Wala pong kaming inaasahan, Panginoon, sa aming mga sarili, lalo na nandito kami sa malayo, sa aming mga mahal sa buhay, kundi ikaw lamang po, Panginoon.
Ganun din naman po sa mga mahal sa buhay sa amin, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, na kayo rin lang po ang aming inaasahan. Wala po kaming ibang aasahan kundi kayo lamang po, Panginoon. Panginoon Ama, lumalapit ako, Panginoon. Lumalapit kami, Panginoon, na sa aming pagsama-sama sa araw na ito, na kayo po ang aming itataas, Panginoon. Gabayan mo kami. Ang bahay panambahan na ito, Panginoon. Ang bawat sulok, Panginoon. Naway alisin niyo po at harangan niyo ang mga kalaban na makapasok, Panginoon. Wala po kaming ibang Panginoon, kundi ang inyong presensya, Panginoon, ang inyong pagmamahal. Ama, pinapanalangin din namin, Panginoon, ang bawat tutugtog sa pulpito, Panginoon. Simula sa nagigitara, sa nagpiano, sa nagdadrum, sa backup, sa leader worship, Panginoon, na pangunahan niyo po, Panginoon. Kayo po ang makikita namin, Panginoon, at hindi ang kanilang kainahan, Panginoon. Ganon din po ang aming pastor, Panginoon, na magpapakain sa kanyang mga tupa, Panginoon. Gabayan niyo rin po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nandiyan ka palagi nakikinig sa amin sa bawat panalangin, Panginoon. At sa mga nasa online, Panginoon, gabayan niyo rin po sila na makapokus sa inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat ako dahil isa po ako sa inyong ginamit, Panginoon. Sa aking paglakad, Panginoon, ito ay hindi lang pang sarili ko, kundi ang aking mga kapatiran na nandirito na ginamit nyo para ako ay matuto at makilala kayo ng lubos, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, ipinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba, Panginoon. Na wala po kaming ibang ihilingin muli, Panginoon, kundi kayo lamang po ang gumabay sa aming mga sarili. Isinusuko namin, Panginoon, ang aming mga sarili dahil wala po kaming karapatan na kami ay magmataas sa inyo, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Gabayan niyo pa po kami kung hanggang sa huling hinanga ng aming mga buhay. Kayo po ang manguna hanggang sa kabilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Ama. Sa hindi pa po nakarating, Panginoon, o hindi pa nakasama sa Zoom, Panginoon, ipuin mo po sila at ingatan po sila, Panginoon, na makasama sila at makarinig ng inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinabalik na namin ang papuri, Panginoon, sa inyo. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Nga naman na mapagpalang Panginoon at muli tayo nagsama-sama, di ba? Minsan ba naiisip nyo bakit tayo may mga paa, may mga kamay, at iisang labi, saka iisang puso? Kasi ito yon, yung mga kamay at paa natin, gagamitin natin para itaas yung pangalan niya, sasayawan siya, para mabigyan siya ng kapurihan. Pero ang mga labi natin, gagamitin natin upang sa gayon maitaas ang pangalan niya, bigyan siya ng kapurihan, at mailabas natin kung gaano tayo kagalak. Kasi ang labi natin ang nagiging way para mailabas natin yung pagpupuri natin sa Kanya. Ngunit sa puso natin manggagaling yun. Kung ang puso natin ay nakatuon sa Kristo, nandun yung labis na galak. At ramdam mo sa araw-araw na, Lord, langit ang aking nadarama kasi kapiling kita. Amen po ba, mga kapatid? Ayun na, tayo na magpuri sa Panginoon.
nandyan pa rin kayo, Panginoon. Patuloy kaming nililingap, patuloy kaming inaabot, Panginoon. Sa gitna ng panganib, Lord God, nandun ka, Lord. Kaya nga naman, Panginoon, kami patuloy na mananatili, Lord God, pagkat alam namin na kasama ka, Lord God. At sa lahat ng pagsubok, Lord, kami po'y palagi mong nililigtas, Lord God. Pagkat sa piling mo, Panginoon, kami laging ligtas, Lord. Kaya nga naman po, Panginoon, hinahandog namin ang buhay namin, Lord God. Panghawakan mo, Lord God. Pagharian mo, Lord God. Gamitin mo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, maitaas namin ang pangalan mo, Lord God. Maibigay namin yung karapat-dapat na papuring pagsamba, Panginoon, na nararapat lamang sa inyo, Lord God. Pamitan natin ang Panginoon. Patuloy tayong manatili. Panginoon. Pagkat sa piling mo, Lord God, kami laging ligtas, kami laging pinagpapala, kami laging minamahal, O Lord.
ulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Kayo ang aming kanlungan, Lord God. Sa piling ko, patuloy na sa bawat puso, hindi Panginoon. kami mapapabayaan, Lord God, pagkat nandiyan Maghari ka, Diyos. Pagharian mo. Taas na, Pagharian mo. Panginoon. Sa pangalan Pagharian mo, ni Jesus na aming tagapagligtas, ang Diyos. Amen at amen. O hawakan mo, Panginoon, ang bawat puso, ang bawat desisyon namin, Panginoon. Jesus, Jesus. To you alone the glory, the honor, and praises in the name of our mighty Jesus Christ. Amen. Si Lex na dito sa ano? Sa tights po, di ba siya? Amen po. Ayan, yan. Ayusin ng mic. Sige po. Sige po. Amen po. Yun. Yun. Ika po, alam naman po natin na naikas ang pagkakaling kita na ibibigay natin sa Diyos. Yun. Nung una pong kapanood sa Biblia, ika po, ang kanilang ika po ay unang anak at unang anak ng mga anak ng tayo ay sinagilan na ialay ang ika po natin sa Panginoon na nandulungan nyo na pagdaanan na natin sa Leviticus 27:30. Ibinibigay natin ang ating tithes hindi dahil kailangan niya, ngunit bilang pagsamba at pagtunay ng kinikilala natin ang Diyos bilang tagapagbigay ng mga kailangan natin na natin siya maging sa pananalapi natin. Bilang Kristiyano, kailangan nating sumunod sa Diyos. Ngunit sinabihan tayo ng Jesus na huwag maging bulag sa tuwing gagawin natin ito. Pakibuksan mo yung Matthew 23, sabi nga sa Matthew 23:23, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kayong mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ika po ng inyong pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mas mahalagang kautusan. Dapat nga magbigay kayo ng inyong ikapo, pero huwag naman inyong kamingkaan gawin ang mga mas mahalagang utos. Dito po sinabi ni Jesus na sundin ang kautusan. Binigyan din ni Jesus ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos para sa ating Kristiyano. Ang pagsunod natin ay patunay na mahal natin ang Diyos at tayo ay mga disipulo niya. Nandun po yun sa John 13:35, 14 and 15. Dapat natin gawin ang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos dahil sa pagmamahal natin sa Kanya. Kasama na dito
ang pagbibigay natin ng tithes o offering. Ginagawa natin ito para maipakita ang pagmamahal natin sa Diyos at hindi dahil gusto natin maging mas magaling kaysa iba o magkaroon ng magandang pakiramdam sa sarili natin. Paano nagbago ang buhay mo simula nang sumunod ka sa Diyos dahil sa pagmamahal mo sa Kanya at hindi sa pagsusumikap na makuha ang pabor niya? Ito po yung pagmuni-munihan nating katanungan sa sarili natin, balikan natin yung time na tayo ay sumunod sa Panginoon. Ngunit, ang sabi niya, huwag kalimutan ang iba pang mas mahalagang bagay. Ipinakita ni Jesus ang pagkakamali ng mga Pariseo na nagmamalaki sila dahil mahigpit nilang sinusunod ang kautusan, nagbibigay ng mamahaling halamang gamot at pampalasa, ngunit hindi naman sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa katurungan, katarungan, awa at katapatan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na sumunod sa Diyos at sa salita niya. Subalit ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi lamang para isang listahan ng mga gagawin at hindi gagawin. Sa pagsunod natin sa Diyos, dapat natin pagtibayin ang mga mas mahahalagang utos na may kinalaman sa kung paano tayo dapat makisama sa mga tao sa paligid natin. Yun po ay makikita natin sa Matthew 22:35 to 40. Glory to God. Tayo na pong magbigay. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Alam natin na patuloy at sapat na at higit pa yung binibigay ng Panginoon. Kaya patuloy natin sa purihan. Sa bagay, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ang ating paso hindi natutulan sa pagla, at higit pa, iyaya mo'y sarana at umahabaw sa pagla, at higit pa, pagkat sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan, wala nang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, at higit pa. Amen. Kami i-stretch na lang po ng mga kamay niyo sa times kasi napakalayo po, Madrid. Glory to God. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon. Amen. Na yun na nararamdaman natin sa Espiritu mo, Lord. So kami, nasa lugar kami, Panginoon, ay pinagkaisa mo kami, Lord. Salamat sa katuruan na ito, Panginoon, na nawa, bigyan mo ang puso ng bawat isa, Lord, na magkaroon kami ng puso na pagpapababa, Lord, na maamin namin sa sarili mo na lahat ng kung ano meron mo kami, Lord, ay ibinabalik namin sa inyo ito, Panginoon. Dahil talaga naman, Lord, na sa iyo galing ang lahat na ito. Kung iisipin namin, Lord, napakabuti mo dahil ibinigay mo yung 90% para sa ating Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa mga nagbigay. Salamat sa mga employer namin. Salamat sa lahat, Panginoon. At ikaw na rin po, Lord, ang nakakaalam mo, nakakabatid po kung paano mo ibabalik sa kanila, sa mga kapatid po, Panginoon, yung mga blessing, O Lord God, at kahit na yung mga hindi nakapagbigay, Lord, you know their heart, Lord God. You know their heart, Panginoon. Saliksiki po ito, O Lord God. Kaya, O Lord, ang mahawak ng pera na ito, Panginoon, ay magamit ito na mag-save ito, Panginoon, at
Praise the Lord. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Ako sa mga kapatid. Glory to God. Amen. Glory to God. At salamat sa Diyos. Binalik yung ating mga pangyapat dito sa bahay panambahan. At bawat isa ay nakangiti. At hindi Amen. masaya at galak po ang mga kapatid nandito nagpupuri sa Panginoon. Dahil ito po ay ang araw niya. At ito po ang araw na binigay ng Diyos para sa atin, para sa bayan siya sa ikapitong araw na pagkaloob ng Panginoon para sa atin. At tayo na may naging obedience sa kanyang kaman, hindi lang doon dahil mahal po natin ang ating Panginoon at dapat lang siya itaas, papurihan. Amen. Sa araw nito at magpakailanman ay siya yung nasa puso natin, nasa kaisipan natin, siya po ang ating pinupurihan. Hallelujah. At sa bagang ito ay ang Diyos ng sanlibutan, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ay siya po yung kanyang mandato at ang mga tao na dapat siyang sambahin, papurihan. Pagkos may mga tao talaga na hindi naklalin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kahit sa unang tipan ay nandun na yung utos ng Diyos na dapat talaga siya sambahin. At yun po yung kanyang binigay sa atin. Napaka-liwanag ng kanyang salita. Dahil siya po yung gumawa ng lahat ng bagay nito. At ang papuri para sa kanya na ibalik natin. At yung mundong ito ay without Him, wala po tayo. Wala pong nag-i-exist kung wala ang Panginoon na gumawa. Wala po tayo, wala po si kapatid. Wala. Tayo po ay wala. Kung wala ang paggawa ng Panginoon, dahil yun po yung kanyang kalooban, noon pa man sa Genesis, sa paggawa ng paggawa ng mundo, ito na po ang plano ng Panginoon. At ito ay plano ng Diyos at mayroon na din siyang plano kung kailan din ito matatapos. At tayo bilang nawa na yung mga plano niya ay maabutan tayo na nagpupuri sa Kanya ng mga panahon na yon, nag-unawin na ng Diyos ang mundo. At dahil napakasama na, no? Marami nang tumalikod sa Panginoon. Marami nang hindi nagpupuri sa Kanya at iba na ang sinusunod ng mga tao sa ngayon. Makita natin sa media o sa ating mga balita na nag-iba na talaga. Dati ang mga tao ay masunurin, magalangin, nandoon yung paggalang sa bawat isa, respeto sa bawat isa. Nakita natin ngayon, parang yung matanda at saka bata magkumpare na lang. wala nang boundary, no? Kaya ito na po ang end times. Ito na po yung panahon na ito na nakikita na yung mga palatandaan. At maging sa atin, tayo po yung nagpapasalamat dahil nandito po tayo, hindi po tayo humiwalay sa ating Panginoon. At naging binigay niya ang oras na ito para sa ipapurihan. At napakaliwanag, napakaganda ng plano ng Diyos, pero ang tao lang, minsan, ang tao ay gumawa ng sariling kababaraanan, gumawa ng sariling mundo, gumawa ng sariling tawag nito. Yung time, may time frame din ng tao sa kanyang kagustuhan. So, yun po yung mensahe ng Panginoon ngayon. At bago pa man yan, tayo po'y tatayo at basahin po natin ang salita ng Diyos at tayo'y manalangin. Hallelujah. Napakaganda sa
salita ng Panginoon. Banal na Diyos, hallelujah, makapangyarihan sa lahat na ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Sambahin ang pangalan mo kay kasasan. Sambahin sa Espiritu, Spirit and in truth, na ang mga salita mo lamang ang katotohanan ng Diyos. At hiningin namin ng inyo kami pagkaluban ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin at ma-apply namin ang inyong mga salita, maging magrima ito at mamunga ng 100, 50, 20 na maglugod ka sa amin, O Diyos, at pag-uwi namin ay aming dala-dala ang inyong mga pagpapala. At ganoon na hingi kami ng patawad sa aming mga pagkakasala, ugad, sa aming mga karumihan na naging dahilan upang hindi mo pakinggan ang aming mga hinaing, ang aming mga panalangin. Patawad, O Diyos, at papatawarin din namin ang mga nagkakasala sa amin. Ganon na ang mga salita mo, ang mga kabutihan, ang inyong maibigay sa amin, Panginoon, at amin itong ikaw mapaglingkuran namin. At ang mga bagay na ito ay hindi namin makamtan. Pag wala, apart from you, wala po kami magagawa. Lalo po kami mapahamak. At ang mga salita mo lamang ang nagpa-lift up sa amin, mga kaluluwa, upang kami makapagpatuloy at maringgan namin. Maging ito po'y pumasok sa aming mga kaisipan at sa aming mga puso na masunod namin ang mga kalooban mo. Ang bawat salita mo ay hindi mawawala sa aming mga puso at sundin namin ito, O Diyos, na maging ito po'y aming maunawaan. At lukuban mo ang bawat isa, lalo na ang iyong lingkod, na ang mga salita mo lamang ang lumalabas sa aking bibig. Bless, O Lord, ang aking mga dila, ang aking mga mata, ang aking mga masasabi, God, ang aking tainga, ang makikita lamang ang inyong kaninningan, yung glory mo, O Diyos, ang mangibabaw sa lahat, sa loob ng bahay panambahang ito, at ang mga salita mo, ang aming, ito po'y nagtutulak sa amin upang masundan namin ang iyong mga salita. Holy Spirit, salamat sa inyong pakipag-isa sa amin sa oras na ito, O Diyos. Dakila ka at kasasalamatan. In Jesus' name, Amen. Patuloy po tayo. At ang text po natin ay dito po kinukuha sa Marcos chapter 12, 1-12. Babasahin ko ito. Ito po isang talinghaga ng ating Panginoong Hesus sa mga naroroon sa panahon na iyon. Verse 1. At tinuturuan ni Hesus ang mga tao sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa bukid. Binabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo sa isang mataas na bantayan. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga katiwala at siya'y pumunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin ang katiwala, sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Verse 3, ngunit sinunggaban ang mga katiwala at ususan, binugbog at saka pinauwi walang dala. Verse 4, muling nagsugo ang may-ari ng isang alipin, ngunit ito'y hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga katiwala. Nagsugo naman ang may-ari ng isang alipin, ngunit pinatay nila ito. Ganun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Verse 6, hindi nagtagal, isa na lamang ang natitirang maaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak. Kaya pinupunta niya ito sa pagkakalang igagalang nila ang aking anak. Verse 7, ngunit nag-usap-usap ang mga katiwala. Ang taong iyan ay tagapagmana. Hali kayo, patayin natin upang ganap ng mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya sinunggaban nila at pinatay ito. Pagkatapos at itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Verse 9, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga katiwalang iyon. At ang ubasan ay pinamahala niya sa iba. Verse 10,
Hindi ba't nabasa na ninyo ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinatakwil ng mga tapagtayo ng bahay na yan ay naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinapatamaan ng talinghagang iyon, tinangka nilang dakpin si Jesus, subalit hindi nila magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao. Kaya umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Glory to God. Tayo po yung upo. Glory to God. Hallelujah. Yun po yung isang isang may-ari ng isang ubasan at ito po yung kanyang pinatamnan. At mayroon din siyang hinahabilin ng mga katiwala bago siya umalis sa bayan na yon. Which is, ang Panginoon ang sinasabi na nagtanim ang may-ari ng ubasan dito sa mundo. Maliwanag po na ang ubasang ito ay ito po ang mundo na ginagampanan ng mga tao. Bagkus may mga katiwala siyang binibigay upang mamumuno sa mundong ito. May mga katiwala siyang bilang magdala. Halimbawa, itong mga bahay panambahan, templo ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa mga taong yung lalo na sa pinag-aralan natin doon sa mga saserdote o sa mga Levitiko na humahawak ng bahay panambahan at sundin yung kautusan ng Diyos mula sa Exodus, sa Deuteronomy, ang kautusan ng Diyos. May moral law, may civil law na tinatawag. At ang mamahala na ito ay yung mga pinagkatiwalaan niya. Kaya habang ginawa niya ito at binigay niya sa mga taong mamahala at umalis ang ating Panginoon, nakita ng Diyos na iba ang ginawa ng mga katiwalang ito. Iba ang kanilang sinasabi. Mayroon silang mga napag-aralan natin, na mayroon silang mga sinusunod. Bagkus, mayroon din silang mga pahabol na mga salita, na mga gawain na ginagawa na lang nila bilang pansarili upang pang personal interest, upang sila po'y yumaman personal sa mga binibigay po sa kanila. Halimbawa, sinasabi doon, ang mga taong nagbibigay ng 10 bahagi ay pwede na kayong hindi na sumusunod sa inyong mga magulang dahil nakapagbigay na kayo na para sa Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, mapangimbabaw. Pero bago ko man ito na ilang years mula sa Exodus, mula sa Deuteronomy, hanggang doon sa mga propeta na doon nakipag-usap ang Panginoon, hindi talaga ito nabago. Yung kanilang estilo, nandoon yung bilang isang makamundong tao, walang nakapagbago at walang nakasunod sa salita ng Diyos. Kaya pinadalhan ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang mga taong ito upang maalaala na may Diyos na hindi lang sila pinagkatiwalaan ito na pwede na nilang gawin kung ano po ang kanilang maiisip na idagdag dito sa mga kautusan. Binigay ng Panginoon ng propeta upang magbigay sa kanila ng instruction na hindi ito tama ang mga ginagawa nito. Ngunit, anong ginagawa ng mga katiwala, ng mga pare, o ng mga teachers of the law, kundi sila ang mga sinusugo ng Diyos, ang mga mensahero ng Diyos. Ang sinasabi nito ay pinagtawanan, pinaglait-lait, at hindi lang iyon, pinapatay pa. Dahil, siyempre, para bang ikaw na mamahala dyan,
At mayroong taong pumapasok sa eksena mo, sabihin sa iyo sa harap ng mga tao na mali ang ginagawa mo. Ikaw bilang mataas at tinatingala ng mga tao ni respeto, talagang ma-open ka. At pag ma-open ka, siyempre nandoon yung plano mong masama para pahinto ang taong ito na hindi na makapagsabi. At para matapos ang kanyang mga ginagawa, anong gagawin natin dito para hindi na ito lumalaganap? Patayin natin. Patayin natin ang mga propetang ito na magsasabi sa atin. Dahil pakialamero, hindi dito sa lupa may ginawa ang Diyos, bakit pa nakikialam sa mga pamamalakad namin dito sa mundo? So anong gagawin natin? Nasabi ng mga nasa nanungkulan, sa mga pari, sa mga sa mga nagdadala ng bahay panambahan, patayin natin para matapos na. Para wala na tayong sakit ng ulo, para hindi na tayo makorek, hindi na tayo bigyan ng sakit ng ulo ng mga tao na nagbibigay, para tayo po'y nagbibigay sa atin. Sino ba sila? Sabihin ng isang namumuno, sino ba siya? Napakinggan natin. At dahil doon po nagalit ang Diyos. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, 3 beses, kinukorek ang mga namumuno, ang mga saserdote, ang mga Levita na namumuno sa bahay panambahan ng Diyos maraming beses. Ngunit isa pa rin ang kanilang ginagawa. Pinapatay pa rin nila, pinaparusahan pa rin nila ang pinadala na sugo ng Panginoon. Hindi nila nirespeto ang mga taong binigyan ng mensahe ng Panginoon dito sa lupa ng panahon na yon. Kaya ito po ang talinghaga ng Panginoong Hesus, na maraming mga taong nakadilat ang mga mata, bagkus hindi nakikita. Maraming mga tainga nakikinig, bagkus natutulog. Hindi nila pinapansin ang mga taong pinapadala ng mensahe, ng mga mensahe galing sa Diyos. Ano pa ang ginagawa nila? Pinagtawanan, tinataboy, hanggang ito pinadala. Walang nakasunod ang mga tao dito sa lupa, gumawa ng sariling kapamaraanan, diskarte nila na manlinlang itong utos ng Diyos, ginawa nilang kasangkapan para sa kanilang pansariling ambisyon, pansariling interes para sa kanilang kapapamuhay, at itinalanga sila para maging tingnan na sila po'y mataas, makapangyarihan sa iba. Doon po ang ating Diyos Ama na gumawa ng sanlibutan ito. Walang nakasunod. Grabe ang pagdamdam, grabe ang sentimento ng ating Panginoon, Diyos Ama. At wala na siyang ibang may padala, the last, yung kanyang bugtong anak, kanyang isang anak, which is, yun po yung bato na sinasabi. Pundasyon ng pananampalataya ng mga tao. So pinapadala ng Diyos Ama ang kanyang kakaisang anak, which is Jesus Christ, dito sa lupa upang tanggapin. Dahil doon sa lumang tipan, wala talaga sumunod at ginagawang kasangkapan ang mga bagay na ito, ang mga salita ng Diyos, upang pansariling interes. At hindi nalulugod ang Diyos at walang kinausap ang Diyos mula noon, kundi ang ating Panginoong Hesus. At doon, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, nakita niya ang mga kamalian ng mga Parisiyo,
Saduceo, ang mga nagdadala sa templo ng Panginoon. Nakita niya kung ano ang mga ginagawa. Ang bahay panambahan, nakita natin ginagawang merkado, ginagawang palitan ng mga pananalapi upang doon sila makakuha ng mga pag-offer para sa Panginoon. Ginawa nilang exchange sa itong merkado, ang bahay panambahan. Doon din nagalit ang Panginoon. At ginawa pa nilang kasangkapan upang marami silang madisip at gawin silang taas sa iba. Ang mga Saduceo, ang mga Parisiyong ito. Kaya sa ganong pamaraanan, maraming nagalit. Maraming nagalit sa kanyang anak. Itinakwil nila, hindi nila tinatanggap ang Panginoong Hesus na bilang anak ng Diyos, hindi lang messenger sa salita ng Diyos, which is ang anak ng Diyos na pinadala dito sa sanlibutan. Na sa panahon ngayon, pinaghusgahan, ginawang sinasaktan, at hindi nila tinanggap ng mga Saduceo, ng mga Hebrew, ng mga Israelites ang pinadala ng ating Panginoon. Bakit? Bakit hindi nila tinanggap? Bakit, mga kapatid? Dahil doon sa kanilang pansariling interes at dahil sa kanilang hindi nila tinatanggap, hindi nila paniwalaan ang ating Panginoon. Sabi pa nila, who is He? Sino ito na nagsalita sa atin? Di ba siya ang anak ni Maria? Di ba siya ang karpentero? Mayroon bang Misaya na nanggaling sa Nazaret? Di ba ang Misaya ay pinagmula doon sa Bethlehem? Bakit ang nagpakilala sa atin ay isang taga-Nazaret? Isang Nazaret noon. Hindi nila tanggap ang binigay sa kanila. Pinatigas ng Panginoon ang kanilang puso. Mayroon ni purpose. Bawat everything, sabi pa, lahat ng mga nangyayari sa mundong ito ay for good, for those masama man, hindi, for those who love God. Ito din ang pangyayari kung bakit hindi nila tinanggap at tinakwil. Hindi lang tinakwil, bagkus pinapatay pa. Pinapako sa cross, pinahirapan, at pinagtawanan. Sinasabi pa nila, kung ito ang anak ng Diyos, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumababa ka. Kung kaya mo bang bumaba dyan sa ibabaw ng kahay na yan, ng cross na yan, kung tutulungan ka ba? Yun yung kanilang paglalait sa ating Panginoong Hesus. Sa mga mensahero, dahil doon sa katigasan ng puso at pansariling interes na ayaw nilang pakialaman at hindi nila naintindihan ang sinasabi sa awit 118 verse 22 na ang batong panalukan na ito, ang batong pundasyon na ito ay naging isang batong panulukan na napaka-importante sa lahat ng bagay. Which is, kung sabihin natin, ano ba yung panulukan? Ito po ang ginagamit sa bahay na maging matibay, na ilalagay doon sa bawat corner ng pamahay upang pagdating ng lindol, ito po'y kumakapit at hindi siya matutumba. Yun po yung hindi naintindihan ng mga Israelita kung gaano kaimportante sa kanila at maging sa atin man ang ating Panginoong Hesus. Ito nagbibigay sa atin
Ayaw nilang pakinggan ang mga mensahero, ang mga propeta. Bagkus pinadala na ng Diyos Ama ang kanyang kakaisang anak, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Napakabigat na yung anak na ginawa ang sanlibutan para sa kanya ay hindi in-acknowledge ng mga tao. Ganun man, mayroon din mga taong sa panahon natin ngayon ay hindi in-acknowledge ang ating Panginoong Hesus as Savior, kundi tao lamang. Yung iba pa nga hindi nakakilala. So siya na ang pinapadala sa ubasan, ang anak ng Diyos, upang magbigay sa atin ng mga maganda at yung mga salitang para tayo po'y maniligtas, kung tayo po'y mananampalataya sa Kanya, Jesus Christ. Mga kapatid, kung napanghinaan tayo dahil sa ating mga problema, ang ating Panginoong Hesus, kaya po niya ang mga problema na yon. Kaya po niyang ibigay sa atin ang ating mga hinihingi dahil siya po ang ating Panginoon. Ang all things dito sa mundo ay para sa Kanya, na ginawa ng Diyos. At kung para sa Kanya, hindi ba ito may bibigay sa atin, mga kapatid? Yung ating Panginoon Hesus, na binibigyan ng korona, na umupo sa kanan ng Diyos, has the full authority para sa atin, para tayo mabigyan ng laya doon sa kasalanan at maging maginhawa yung buhay po natin. Sa aming Bible study kanina sa cell grouping, sinabi, ano po ang the best na gift na ibibigay na natanggap mo sa buhay ng bawat isa? Nakita natin ang the best, which is Jesus Christ. Nang natanggap natin ang ating Panginoong Hesus, nagbago ang lahat. Nagbago ang ating pananaw, nagbago ang ating direksyon, at naging kaya-aya tayo sa ating Panginoon, at anuman ang ating hingin ay pagkaloob po niya yan. Yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi po siya masasayang, kundi ito po magkukubayad sa atin sa direksyon ng kaligtasan. Yun po yung napakahalaga ng bagay na ito upang tayo'y makapunta. Dahil doon sa mga lumang tipan, ang tinuturo makapunta sa Canaan, which is the promised land, which is only a temporal na mga bagay, but sa atin spiritual na things, na mga bagay na ito, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mananampalataya tayo sa Kanyang anak, na kahit ito po'y noon sa unang nung transition ng New at saka Old Testament, siya po'y hindi ginagalang, siya po'y pinapatay, siya po'y nilait-lait. Para sa atin po yun. Pinatigas ang kanilang puso sa mga Israelites dahil gusto din niya maligtas ang mga tao sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus sa pananampalataya. But sad to say, sinasabi ko, mayroon mga taong hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Ano po ang gagawin po natin doon, mga kapatid? What shall we do? At mga kapatid natin na lumihis ng landas, bilang isang nakatanggap, bilang isang instrumento, mayroon tayong malaking part sa mundong ito. Sa pagpapanalangin, sa pag-share ng gospel, ng mga salita niya, at hindi lang tayo maging tagapagsalita, kundi sarili mismo natin, ang ating mga mahal sa buhay, mabiyayaan din. Kung tayo po'y gagawa. Sabi pa ng Panginoon, kasama yung ating mga mahal sa buhay, sa ating sambahayan, sa ating family,
sa ating pamamahay ay magkakaroon din ng kaligtasan at maging ito po'y mag-shine sa buhay po ng isang family. At yun po yung kanyang pangako. So ganun din na kung gusto natin na magkakaroon ang mundo ng kapayapaan, magkakaroon ang mundo ng katiwasayan, pagmamahal, let's share the gospel na inaakala ng mga Israelites, ng mga Hebrews na pinapadala ng katiwala ng ubasan ay wala nang pinapatay nila upang mapasa kanila at wala nang mag-correct sa kanila. Doon sila nagkamali. Dahil buong mundo sa pamamagitan doon, buong mundo nakilala ang ating Panginoong Hesus. At tayo'y ilan lang tayo, marami tayong magagawa, mga kapatid, na mai-share natin ang gospel. At magkakaroon tayo ng mga pangako ng Diyos. Hindi lang pangako dito sa lupa, ang pangako ng Panginoon dito sa lupa, magkakaroon ka ng pagmamahal, kagalakan, joy, kapayapaan, faithfulness, goodness, self-control. The rest, pag tayo po'y susundin, tayo po'y makasunod, bibigyan tayo ng crown sa langit. At yan po pangako ng Panginoon. Dito sa lupa, ginagamit itong bahay panambahan. Ito po yung kanyang treasure. Dito po makakilala ang mga tao na sinasabi, ito po ang kaharian. Nagbibigay ng direksyon para sa kaligtasan. So napakahalagang bagay na tayo po'y nagmumula sa treasure na ito at unahin mismo ang ating pagkatao sa pinanggalingan ng treasure, ng perlas na ito, yung bahay panambahan ng Panginoon. At huwag nating iiwan. Dahil ito ang napakahalagang bagay na maglilid sa atin dun sa buhay na walang hanggan. At yung mga kasamahan natin, mga mahal natin sa buhay, kasama, package yan sa ating gagawin. Na ang treasure na ito ipapalaganap natin sa buong mundo. Hindi na mahirap ngayon, di ba, mga kapatid? Isang click mo lang sa social media, maabot mo na kung sinong gusto mong ipapaabot. Mayroon tayong mga gadgets, gagamitin natin yan. At marami din diyang magpapahina sa atin. Focus lang tayo, yung mga gamit para sa Panginoon. Amen. Huwag na tayo mag-open ng ano pang iba't iba diyan sa social media. Dahil kung mag-open ka, yung purpose ng Diyos na mabahigian siya, wala na. Na puro na balita, na puro na mga ano-ano lang dyan sa social media, happy lang yan. Kaya ingat din tayo sa social media na yan. Minsan, yan po ang nagpapahina sa atin. So balik tayo sa anak ng ating Panginoon, Diyos Ama, na pinahalagahan niya tayo, mga kapatid, na nandito, na tayo po'y nakakaroon na ng 100% sa ating faith, na tayo po'y sigurado makapunta sa kanyang kaharian. Tayo din mismo, ipapabahagi din natin, ipapalaganap din natin yung kanyang salita. Huwag natin gayahin ang mga taong nagpapako sa krus ng ating Panginoong Hesus. Hindi, ang ating ibibigay sa mga tao, kundi yung ating nakuha. Kung ano ang ating Panginoon, yun din tayo, di ba, mga kapatid? Yan din yung mag-reflect sa buhay po natin. At makita po yan. Dahil sa atin pa lang, kung tayo po hindi sumusunod, sinasabi din niya, ano ang gagawin sa mga taong pumapatay sa kanyang mga mensahero? Ano ang gagawin ng may-ari ng ubasang ito? Sabi dito sa last part,
pupuntahan niya at papatayin ang mga katiwalang iyon. Gusto ba tayo na tayo po'y pinagkatiwalaan at hindi natin masunod? Lumihis tayo sa kanyang mga utos. Hindi na natin pinakinggan ang utos ng kanyang anak. Hindi na natin siya minamahal. Ano ang kanyang utos? The wrath of God ang kanyang ipaparanas po niya sa atin. Yung consequences. O ba? Yung consequences na yan, huwag na nating hayaan na umaabot pa. Hindi lang doon mismo sa atin. Mag-reflect yan sa ating mga generation to come. Kung puputulin na natin sa ngayon pala na tayo po'y nakakilala sa Panginoon at tayo po'y tumalikod sa Kanya. Kung tayo po'y mag-backslide sa walang kakwinta-kwintang mga bagay, mayroong gagawin ang Panginoon sa atin. Una, kung hindi ka madala sa usapan, bibigyan ka ng problema. Hindi ka pa madala sa problema, bibigyan ka ng martilyo. Hindi pa rin nadala sa martilyo, bibigyan ka ng maso. Hindi pa rin nadala ng maso, jackhammer na para talaga makawala ka doon. Kasi ang Diyos natin gusto niya na maibalik ka sa kanyang ubasan. Pero kung ayaw mo talaga, the wrath of God, huwag nating hintayin pa. Kundi magkakaroon na tayo ng aksyon. Magkakaroon na tayo, tanggapin natin ng lubusan at ay pamahagi natin kung ano ang ating nakukuha, natutunan sa ating pananampalataya. Hindi natin siya nakikita, di ba mga kapatid? Pero nararamdaman po natin ang kanyang presensya. Yan po ang nagtutulak sa atin. Yan po ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Yung banal na espiritu ang nag-guide, nagbibigay sa atin ng direksyon upang makapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Na maging insakto ang ating mga hakbang para siya po'y malugod sa atin at mabigyan tayo ng yung direksyon. Mabigyan tayo ng eksakto na pamumuhay at maangkin natin yung sinasaad ng Panginoon, hindi yung wrath of God. Kaya mahirap po mga kapatid, dito sa mga Hebrews, sila po ang nagpapako sa Diyos, mga Israelites, una sa kanilang katigasan, at dito sa mga Hintil, ito po'y grace, no? Ito po'y grasya sa atin. Kumbaga, halimbawa ko, yung mga Saudi dito na naging tamad, sino ba ang pinagpala? Di tayo din. Kaya kung hindi sila tamad, wala din tayo dito. Amen. Sorry sa salita. Ganon talaga ang Panginoon, no? Mayroon, kung hindi natin maabot yung kanyang mga plano. Pero kung tayo po'y susunod sa kanyang salita, ay bibigyan po tayo ng yung direksyon, tamang direksyon. Makuha natin. Napaka-yaman ng ating Panginoon. Ibibigay niya kung ano ang gusto natin. Yan po ang mensahe ng Diyos na pagkaganda na ang ating susundin lamang. Wala tayong tinig na susundin, may binigay na tagapamahala ang Diyos. Nawa ang tagapamahala ay ganun din susunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. At mag-graduate yan Dadalo yan from top sa ating Panginoon Jesus, God the Father, then down sa mga namamahala hanggang sa kaliit-liitan na nilbihan sa Panginoon. Lahat po tayo makatanggap ng mga pagpapala. Lahat po tayo makatanggap ng kabutihan ng ating Panginoon. At dahil
Wala po siyang ibang intensyon kundi mapapabuti ang kanyang anak. Wala pong intensyon ang ama kundi para sa ikakabuti ng kanyang mananampalataya. Hindi natin maarok ang plano ng Panginoon. Akala mo ito po'y katapusan na, pero yun pala ang umpisa ng buhay mo. Napakaganda. At in conclusion, mga kapatid, God the Father, ang kanyang mga sinugo at ang kanyang mga salita na pumapasok sa atin ay ito po yung bilang ating gabay, inspirasyon. At huwag tayong mag-alala dahil mayroon tayong banal na espiritu na pinamahagi sa atin. Full, no? In the fullness of God, binigyan tayo ng Holy Spirit na magbigay sa atin ng direksyon dito sa mundo. Huwag tayong mag-alala. At isipin natin na ang Diyos mapagmahal at isipin din natin ang Diyos din ay fair, just. Kung ano ang kanyang ibibigay niya. Kung mali ka man, mali. At kung tama ka man, tama. Wala pong justification, wala pong compromising sa Panginoon. Hindi po nagko-compromise sa mali. Mali, tama. So, yun po ang mensahe ng Diyos at nawa na ating pumapasok sa puso natin. Hallelujah. Tayo po'y tatayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Oh, our God in heaven. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong anak na in spite sa katigasan ng mga Israelite, sa mga Hebrews, binigyan mo kami ng pagkaasa, kami mga Hintil, na makakaroon ng buhay na walang hanggan sa mga nanampalataya sa Kanya. At Panginoon, mayroon kami mga kahinaan, mayroon kami mga pagkukulang. Huwag nawa umabot sa inyong wrath, O Lord. Hindi, bigyan mo kami ng pagkakataon. At ang mga pagkakataon namin ay hindi ito namin sayangin, kundi kami po'y magbago. Ayon sa inyong mga kalooban, Panginoon, sa inyong mga salita na magbigay sa amin ng enlightenment, kaliwanagan sa aming isip ang mga salita mo, ang mga bahagi ito, ang mensahe mo, Diyos. At anuman ang mga hadlang, ang mga kahinaan nito, ay amin itong tinataas sa inyo, Diyos. At ikaw po ang magtanggal nito, in Jesus' name. At palitan mo ng mga pagpapala, ang mga bagay na ito, Lord, na maging mag-shine ito sa mundo. At hindi namin ito ariing sarili ang mga pagpapalang ito, God. Amin ito ipamamahagi, lalo na ang inyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, at proteksyonan mo kami na ang diablo ay hindi huwag mo pahintulutan na makapag-touch sa aming mga buhay, sa aming mga loved ones, pag kami panghinain. Proteksyonan mo, cover us, O Lord, with your precious blood in the Calvary. Cover all of us, O Diyos, na nandito sa bahay panambahan at sa mga mahal namin sa buhay. Cover us, O God. Protect us from the deception, from the works of the evil one, from the roaring lion, from the scorpions, from the snake, and from the traitor of this world. Protect us, O God. At kami po'y makapagpatuloy at loobin mo, Panginoon, na mag-shine at gumanda ang buhay po namin. Salamat sa lahat. Hallelujah.
Tanggapin natin mga kapatid ang mga pagpapala ng Panginoon. The Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will make His face toward you and give you peace, love, prosperity, goodness, kindness, faithfulness, joy, kagalakan, and self-control. At kami po makapagpatuloy, hallelujah, sa inyong ubasan na nandun ang iyong pagmamahal. Ang lahat na ito ay hiningi namin in Jesus' name. Amen and amen. Yes. Maraming salamat sa salita ng Diyos na patuloy na ipinaaabot sa atin. Upang sa gayon, patuloy tayong makalakad sa kanyang katuruan, sa kanyang daan. So, mga kapatid, naisip niyo ba na may mga bagay ba na makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Panginoon? Siguro, oo, yun yung sin. But once you have accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, nandun na yung lagi niyang pagpapala, nandun na yung lagi niyang habag. At sabi nga sa Romans 8:38-39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya naman patuloy natin siyang purihan, patuloy natin siyang pasalamatan sa buhay na binigay niya sa atin. Amen. Aming dahilan kung bakit ako hindi mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sabihin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Yes, Lord, kung may pagsubok man Panginoon, patuloy ka pinalako. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may nalapitan. Ikaw ay Susan, aking sandigan. Ikaw ang makabayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, purihin na natin, Panginoon, ang purihin ka sa iyong Ama. Sa iyo'y sumamba. Walang iba sa iyo'y sumamba. Wala nang iba pamulisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang
galing sa Diyos.